Magandang hapon po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay mag-umpisa na po ang campaign period. Bukas na. At inaasahan po na lahat ng kandidato ng mga national at local ay magkakaharap-harapan na po at papakita na po ng kanya-kanyang galing at patutsadahan at pakita ang kanilang mga plataforma. Ayan po. So, yung pangalawa natin pag-usapan, itong si MMDA Chairman Benhur Abalos ay nag-resign na po upang pangunahan niya na maging manager dyan sa campaign ng Uniteam Bongbong Marcos at Inday Sara tandem, mga kababayan. So, tulad ng ating gagawin, mag-subscribe po kayo sa ating video. At gaya ng ating binabanggit na pag-usapan natin, mga kababayan, ang Comelec po ay nagbigay na po ng guidelines tungkol dyan sa pag-umpisa ng kampanya bukas. Yan po, sapagkat inaasahan ang guidelines na ito na makakatulong para doon sa mga kandidato at sa mga butante na kung paano sundin o i-guide para po sa kaayusan ng ating national election, mga kababayan. Yan po, dito ang Comelec ay nagbibigay siya ng guidelines, ay sinasabi dito na campaign period for national starts mismo. Yan po. Yan. Dito gusto kong basahin itong guidelines lamang dito ng Comelec na sinasabi: the campaign period for national candidates or those running the president, vice president, senator, and party list in the May 2022 polls will officially start February 8, bukas po. So, based on resolution 10730 for the implementing rules and regulations of the Fair Elections Act in connection with the May 2022 polls of the Commission on Election, Comelec, the official campaign period for national candidates is on February 8 until May 7, while the campaign period for local candidates will be on March 25 to May 7. So yun po yung local campaign, schedule ng local campaign, mga kababayan, mula ng March 25 to May 7. Subalit yung national ay mula bukas po, 3 buwan yan hanggang May 7 po yan. Yan po. Starting April 10, campaigning abroad will also be prohibited as this is already the start of the month-long voting period by overseas absentee voters. Ayan po yung mga absentee voters natin sa ibang bansa. Ito po yung resolution number 10695. The Comelec reminded candidates that it is prohibited to give donations or gift in cash or in kind, as well as the appointment or use of special policemen, confidential agents, and others during the said period. Yan po yung isa sa mga guidelines ng Comelec, mga kababayan. In Resolution 10730, the poll body also listed the following as prohibited forms of election propaganda material, which include newspapers, newsletters, news weekly or gazette, magazine, advertising, pamphlet, leaflets, cards, decal, bumper, sticker, poster, comic book, circular handbill, streamer, sample list of candidates, or any published or printed political matter, and to air
or broadcast an election propaganda or political advertisement by television or radio or on the internet for against a candidate or group of candidates to any public office unless they bear be identified by the reasonably legible or audible words, political advertisement paid for, followed by the true and correct name and address of the candidate or party for whose benefits the election propaganda was printed or aired. So yun po yung Resolution 10730 na ito pong guidelines na ito po yung sundan sa mga kandidato at mga voters, supporters, mga kababayan upang magkaroon po ng kaayusan. Considered as lawful campaign materials on the other hand are pamphlets, yung mga lawful nung sang-ayon sa batas ng Comelec o sa batas. Considered as lawful campaign materials on the other hand are pamphlets, leaflets, stickers, or other printed materials not exceeding 8 by 1/2 by 14 handwritten or printed letters, posters made of cloth, paper, cardboard, not exceeding 2 by 3 feet, streamers not bigger than 3 by 8 feet at the site of public rallies, mobile units and vehicle used in motorcades and paid advertisement in broadcast, internet, mobile, print, or outdoor media. Yun po yung allowed, mga kababayan, na required sa Comelec para po sa kampanya. The posting of any election campaign or propaganda materials outside of authorized command poster areas in public places or in private properties without the consent of the owner is not allowed. So kinakailangan yung palang mga poster ilalagay dyan sa publiko na wala pong pagpapaalam, approval doon sa may-ari ng property ay hindi po pinahintulutan yon. Kaya kailangan maglagay ng poster doon sa public place na may consent sa property or sa public authority. Ayan po. So dahil dyan, mga kababayan, ay itong mga kandidato natin ay hindi po maiwasan yan at dapat po iwasan na yung mga pagbabatuhan ng mga putik at pamimersonal sa kapwa kandidato, mga kababayan, ay dapat po iwasan. Ay hindi po pinahintulutan po ng batas natin yan. Ay tulad ng paghahalungkat ng mga personal na isyu sa mga nakaraan. Yan po, hindi po allowed yan, mga kababayan. Dapat po iwasan ang personalan sapagkat dapat maging maayos yung ating eleksyon, mga kababayan. Sundin natin yung tamang guidelines ng Comelec. Yan po ang isa sa mahalaga na maunawaan ng ating mga botante at kahit ng ating mga politiko tumatakbo ngayon sa kanilang mga posisyon ay dapat maalaman nila ito. Yan po yung gusto sabihin ng Comelec, mga kababayan. So dito, public places include electronic announcement boards such as LED display boards located along highways and streets, and LCD monitors posted on walls of public buildings, motor vehicles used as patrol cars, ambulances, and for other similar purposes that are owned by local government units, government-owned and controlled corporations, waiting sheds, sidewalks, street and lamp posts, electric posts and wires, traffic signage and other signboards erected on public property, pedestrian overpasses and underpasses, flyovers and underpasses, bridges, main
troopers, center islands of roads and highways, schools, shrines, barangay halls, health centers, public structures and building or any device, public transport vehicles owned and controlled by the government such as metro rail transit, light rail transit, Philippine National Railway, PNR trains, and within premises of public transport terminals such as bus terminals, airports, seaports, docks, piers, train, and are owned and controlled by the government. Each partly an independent candidate with prior consent from the Comelec may put up command poster areas in every barangay to limitations. Yan po. So paalaala ito po mga kababayan na sa ating mga kababayan na gumagamit ng internet at social media at mass media, mga kababayan, dapat po mag-ingat po tayo sa ating pinopost diyan sapagkat kasama po yan sa guidelines na binabanggit dito kanina sa pangatlong paragraph ng Comelec guidelines, mga kababayan, ay yung mga gumagamit ng internet, mass media or social media, sapagkat po yun ay isa sa pangunahing komunikasyon ngayon, ay ipinagbabawal din po yan kung hindi po tama yung paggamit, mga kababayan. Yan po yung tulad sa atin na gumagamit tayo dyan, mga kababayan, ay dapat nalalaman natin itong guidelines ng Comelec. So yan po. At mag-comments po kayo dyan, mga kababayan. At kung mayroon kayong opinion o komento, at kung wala naman, okay lang po. Pero pansamantala ay mayroon tayong pag-usapan uli na idadagdag ko. Itong si MMD Chairman Benhur Abalos ay nag-resign po kanina, at sapagkat siya po ay magiging mga campaign manager ni BBM sa kanyang kumpanya, at siya po ay namamaalam sa Pangulo sa inabit niya ang kanyang resignation doon na pangmabilisan, at ganoon din po sa kanyang opisina, co-workers, at ganoon din po doon sa mga kaibigan niya ng mga politiko, mga kababayan, senador, congressman. Nagpaalam po siya sapagkat pupunta na sa doon para maging manager, campaign manager ni BBM at Inday Sara, mga kababayan. So pansamantala, yan lang muna, mga kababayan, ang ating updates, at God bless.